looked back. My love will never fail you. My arms will always save you. I will make you mine. I swear to always fight for us, and I swear no one can touch this love. Oh, I will make you mine for always. We got caught in the rain, just two kids at the end of May, just trying to figure out what life could hold. See, I don't believe in chance. I think it's the choice we make. Oh, and I choose you for the rest of my days. My
companion, lover, and friend, keeper of all things I will be. See you before me, and my heart is filled with joy for everything that has brought me here. And I have tomorrow to look forward to. For God has given me you to heaven to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. In the beginning, God created the heaven and the earth. He saw that His creation was good. The most beautiful creation that He created was a man, because He created man into His own image. When God put that man into the Garden of Eden, He said, "It's not good for a man to be alone. I will make a suitable helper for him." So while the man is sleeping, He took one of his ribs and created a woman to become a suitable helper for him. The Bible says, "Whoever find a wife findeth a good thing." Engineer Danlord Arrejo, get the beautiful woman that God has given you today. You find a good thing, you find a wife, kunin mo na siya ngayon. Buong puso, pagmamahal, kagalakang may karangalan, kalakip ng buong pananampalataya, tungkulin, paggiliw at paglilingkod, alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na tali ng pag-aasawa. Lakasan mo. Ayun, opo daw. Salamat. Marites, tinatanggap mo ba bilang kaloob na asawang mula sa Diyos si Danlord upang makisama sa kanya habang buhay? Bilang tunay na asawa, buong puso at may kalakip na pagmamahal, kagalakang may karangalan at buong pananampalataya, tungkulin, paggiliw at paglilingkod, alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na tali ng pag-aasawa. Ayun, lakas. Ganon. Okay, salamat po. Kaya Lord, sa panimula nila ng kanilang pamilya ngayon, o ay yung hunang hakbang Panginoon, kaya humihiling po kami ng special na tulong mo ngayon. Ang presensya mo, alam namin Panginoon na nandito dahil binibigyan mo ng kahalagahan ang pagpapakasal, Panginoon. Sa hapon pong ito, humihiling po ako na special na tulong mo sa aming panimula, kalagitnaan hanggang sa matapos ang kasalang ito. Nawa Panginoon, makapagbigay kami kaaliwan, kaluguran sa matamis mong pangalan. Kaya Lord, maraming salamat sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat magulang na nandito, mga kaibigan, mga principal sponsors, mga panauhin, Panginoon, na nagkatipon-tipon upang saksihan ang magandang okasyon na ito. Panginoon, maraming salamat po. Ito ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A strong marriage. Notice that word, strong. Alam ko si Engineer Danlord, ang profession po niya ay engineer. Gumagawa po siya ng bahay. At tinatanong ko siya na ang una pala nilang ginagawa
sa kanilang paggawa ng bahay ay pinapatibay po nila una ay yung pundasyon, hindi po ba? Engineer ka. Okay? Hindi yung pinapatibay ay yung poste kaagad o yung roofing kaagad. Wala po ako nakitang ganon. Kaya nga napakaganda sa panimula, okay, pagpapakasal at sa inyong pag-aasawa, napakaganda na simulan ito ng tama. Dapat nahalintulad kasi ang pag-aasawa sa paggawa ng bahay na dapat maganda yung pundasyon, dapat matibay yung pundasyon. At alam nyo, ang napakagandang pundasyon ay matibay dahil tama yung foundation. At ang sabi ng ating Panginoon in Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain who build it. Make the Lord the very center of your marriage. Okay? Gawin nyo ang ating Panginoon na siya yung pundasyon. At ang aking ipapamahagi ngayon, remember that word, start. Sabihin nga natin, start. Yan ang simula. Ha? Ang English po ng simula ay start. Hindi ka makakarating, halimbawa may sasakyan ka, hindi ka makakarating sa paruroonan mo kung hindi mo i-start. Hindi mo ma-fulfill yung dream mo kung hindi ka magsisimula. At ngayon, itong mag-asawang ito ngayon, sila na po ay magsisimula ng kanilang pamilya. And you need to remember that word, start. Very simple. Ginawan ko ng acrostic word, ang the word, start. Okay? By the way, hindi lamang ito para sa mag-asawa ngayon, kundi para din sa ating lahat. Baka nasimulan natin ang ating marriage sa mali. Kaya ngayon, ang unang letra ay letter S, stands for start it right. Landlord, Marites, start it right. Kung sinimulan nyo ito ng tama, susunod ay tama, matatapos ito ng tama. Pero pag sinimulan nyo ito ng pagkakamali, dadagdagan mo pa ng mali, ang resulta ay maling-mali. Kaya nga, ang unang letra sa the word start ay letter S, stand for start it right. Simulan nyo ng tama at ilagay nyo ang tamang foundation, at ang foundation na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam nyo, nung nag-marriage counseling ako sa dalawang ito, talagang hahangaan mo sila. Kasi for 8 years na sila po ay naging magkasintahan. Imagine 8 years. So nakilala na po nila yung isa't isa. At ngayon, nagdesisyon na po to start a family. Mag-aasawa na po sila. So kilalang-kilala na po yung bawat isa sa kanila. Imagine for 8 years na sila po ay magkatipan. At ngayon, nagdesisyon na po na sila po ay magpapakasal. So sinimulan po nila ng tama, kinilala nila ang bawat isa ng tama, at ngayon ginagawa po yung kasunod na hakbang, at ito ay tama. Hindi po ba? Minsan, may mga marriage na narapi-fail. Bakit? Sinimulan po ng mali. Tinatanong mo, sabihin mo, o bakit ka nagpakasal sa kanya? Pastor, kasi yung tatay niya naka-Armalite eh. Mali yun. Pastor, kasi may delikado eh. Ha? Alam nyo, mali po yun. At dadagdagan pa ulit ng mali. Wala na, maling-mali. So ang resulta, napi-fail yung marriage. Kasi, Pastor, pinakasalan ko siya kasi milyonaryo eh. Okay? Pastor, pinakasalan ko siya kasi meron siyang 4 na M. Ano 4 na M baga? Ha? Matandang, milyonaryo, madaling, bahala kayo. Basta ano yung letter M. Basta ganun, sabi niya, pakakasalan ko. Pero mali po yun na batayan to start a marriage life. Hindi po ba? Kaya ngayon, para sa ating lahat ito, yung mensaheng ito. Baka at present,
Nag-start ka rin ng mali at hanggang ngayon maling-mali pa rin. Dapat mong ituwid. Hindi pa huli ang lahat para ma-start mo ito muli ng tama. Because letter S stands for start it right. Hindi ko kakasalin itong dalawang ito kung hindi po nila ako sinagot ng tama. Meron akong hindi kinakasal kasi, Pastor, mali po yung sagot nila sa tanong ko. At ngayon, narinig ko po sa mag-asawang ito ngayon na tama po yung sagot nila. Bakit sila magpapakasal sa bawat isa? Kasi ang sabi ni Dan Lord, Pastor, mahal na mahal ko po si Tess. Si Marites, Pastor, papakasalan ko si Dan Lord dahil mahal na mahal ko siya. Yun lang ng mga sagot ay maririnig mo na, matatansya mo na sila po ay magsisimula ng tama. Hindi po ba? Ano yung kasunod na letra? Okay? Parang naantok na tayo, no? Mainit, alam ko. Okay? Letter T stands for trust to each other. Pagtitiwala, trust. Okay? Ito yung napakaganda na gagawin nyo. Magtiwala ka, Dan Lord. Di lamang nung nilinigawan mo siya, pero hanggang ngayon, maging asawa mo, sa hirap at ginhawa, andun pa rin yung pagtitiwala sa bawat isa. The word trust, okay? Nilagyan ko ulit ng acrostic word, yung the word trust stands for truthfulness. Andun yung katotohanan, gagawin mo, sabihin mo din sa kanya, sa asawa mo. Andun yung respeto, letter R stands for respect. Respeto sa asawang babae, respeto sa asawang lalaki. Letter U stands for understanding, pag-uunawaan. Unawain mo kung siya'y pagod, galing trabaho, unawain mo kung ano yung mga bagay na dapat nyong gawin. Pag-uunawaan. At hindi lamang yan, letter S, andun yung sincere na love. Hindi lamang po love, dahil maraming klase ang explanation po ng love. Dapat i-apply nyo yung the Greek word eros. Yun yung pagmamahal sa mag-asawa. When we say agape love, that's the love of God. Okay? And then, Philadelphia, it means brotherly love. Sana, lahat ng klase ng pagmamahal na yan ay andyan sa'yo. Mahalin mo siya bilang kaibigan, mahalin mo siya bilang asawa, at mamahalin nyo siya kasama ang ating Panginoon. Letter T, the word trust to each other. Letter T stands for time. Value your time together. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 3, there's a time for everything. Okay? Value your time together. Okay? Kahit may anak na kayo, andyan pa rin sana yung oras mo sa asawa mo. Dan Lord, isipin mo ito. Isipin mo na meron kang time sa mga anak mo, meron kang time sa asawa mo pa rin. Value your time together. Andun the word trust to each other. The word start, letter A, ang kasunod, always put God first in your relationship. Make the Lord the very center of your marriage. Parang gagawa kayo ng pyramid. I-include nyo palagi, ang pinakasentro palagi ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Andito ang ating Panginoon, andito ang asawang lalaki, andito ang asawang babae. Tingnan nyo, para kang gumagawa ng pyramid. The more na mapapalapit ka sa Panginoon, the more na napapalapit kayo sa Panginoon, the more closer and stronger your relationship to each other. Dahil ang very center of your marriage is the Lord Jesus Christ. Pero alalahanin mo din na pag kayo'y napapalayo, the more na lumalayo kayo sa Panginoon at hindi nyo siya ginagawang sentro, the more na napapalayo kayo sa na magtatagumpay ang iyong marriage life. So make the Lord Jesus Christ the very center of your marriage. Kahit gaano kalakas ang bagyo at susubok sa inyong relasyon, mananatiling matibay
Because the very center of your marriage is the Lord Jesus Christ. Tingnan nyo, may mga forecast sa bagyo minsan. Ang lakas ng bagyo. Pero sa gitna, yung pinakamata ay tahimik, walang hangin. It's very peaceful sa gitna. Ganyan din po sana, Dan Lord. Pag andyan ang ating Panginoon sa sentro ng iyong relasyon bilang mag-asawa, gaano man kalakas o problema na dumating na susubok sa inyo, mananatiling strong at matibay dahil ang pinakasentro sa iyong marriage ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Always put God first in your marriage. Christ in you, the hope of glory. It says in Colossians chapter 1 verse 27. Bakit sinabi ng Panginoon? Dahil po, ang sabi ni John, pag wala po ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya napakaganda mga minamahal na ating mapakinggan at ang letter R, ang kasunod, the word start, remember your role and responsibilities. Letter R, alalahanin mo palagi ang iyong tungkulin at responsibilidad bilang asawa. Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit yourselves to your husband. Ephesians chapter 5 verse 25, remember your role. Husband, love your wives. Mahalin mo ang iyong asawa. Remember your role. Marites, hindi lamang ang role mo ngayon, hindi lang maging asawa ni Dan Lord. Pag kayo nagkaanak, ikaw ay magkakaroon ng role na bilang ina ng magiging anak nyo ni Dan Lord. Alalahanin mo, ganun din Dan Lord yung gagawin mo. Alalahanin mo yung role mo bilang isang asawa. Magiging ama ng iyong mga anak. Marites, ikaw yung maging ilaw ng tahanan. Dan Lord, ikaw yung great provider of your family. Remember your responsibilities. Huwag niyong kalimutan ito, napakahalaga. As you start your family together, magiging strong yan. Bakit? In-start mo ng tama, ay naalala mo palagi ang responsibilities at role mo bilang husband and a father of your children. Hindi lamang ang ating Panginoon na siyang may akda ng kasal, pero oras din na pasalamatan nyo ang magulang nyo. Thank you, Mr. and Mrs. Taneo. Pinalaki nyong mabuti ang iyong anak na napakaganda. Narating niya yung dapat niyang marating dahil po sa inyo. Thank your parents. Pasalamatan nyo, ganun din, Mr. and Mrs. Orwejo. Pasalamatan ka rin ng iyong anak. Pinalaki nyo siya na responsible, napakabuting anak. At ngayon, magsisimula na rin siya ng bagong pamilya. At nawa, yung mag-asawang ito, paalalahanan palagi. When is the last time na hinagkan mo rin yung tatay mo, yung nanay mo, at pinasalamatan sila? At narating mo yung dapat mo marating? When is the last time, lahat po tayo dito, when is the last time na pinasalamatan mo yung nanay mo? Alam nyo, habang buhay pa yung mga magulang nyo, ito yung sekreto na sasabihin ko sa inyo, gusto mo i-bless ka ng Panginoon. Ahaba ang buhay mo, giginhawa yung buhay mo, i-bless ka ng Panginoon kung irerespeto mo, kung patuloy mo nga bibigyan ng honor ang iyong mga magulang. Kaya habang buhay pa ang iyong mga magulang, dapat po pasalamatan po sila. Amen po ba? Kaya pag uwi nyo mamaya, yakapin mo nanay mo, yakapin mo tatay mo, pasalamatan nyo sila. Pasalamat din sa mga ninong at ninang, sa mga bisita natin ngayon. Alam nyo, hindi po aksidente na tayo nandito lahat, nakakapakinig ng mensahe at nakaka-witness ng kasalang ganito. Kaya, hindi aksidente na naging katabi mo yan, kaya pasalamatan mo rin yung katabi mo. Hawakan mo yung kamay. Sabihin mo sa kanya, salamat. Okay? Sige, hawakan mo sa kamay, huwag naman mahiya. Tignan nyo sa mata. Ayan. Mag-response kayo para... Okay, mag-reply kayo pag sinasabi ko kasi hahaba ito pag hindi kayo sumasagot. Hahaba yung mensahe.
Ay, ilang oras, na-late na nga tayo. Total, walang ulan. Okay? So, hindi tayo mag-aapura. Kaya pasalamatan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, pare, pagbabae naman, mare. Yeah. Sige. Hawakan mo yung katabi mo sa kamay niya. Sabi mo sa kanya, thank you. Okay? Salamat sa Tagalog. Okay? Okay. Daghang salamat sa Bisaya. Nagyamanak. Okay, sa Ilocano. Sige. Okay? So, maraming salamat. Thank God always. Thank you parents, your family, yung everyone na tumulong sa napakagandang kasalan na ito. Pasalamatan natin sila. Palakpakan natin yung bawat isa. Naging successful, napakaganda yung kasalan na nagaganap. Pero alam nyo, Dan Lord at Marites, pakinggan nyo ito. Kahit gaano man kaganda ang kasalan, pero ang pinakamahalaga ay yung pagkatapos ng kasal na ito, kung paano kayo magsasama bilang mag-asawa. Kaya nga ako'y nagpapasalamat sa pribilehiyo ngayon. As you start your family together, sana remember that word start as a little bit of review. Letter S, Dan Lord. Start it right. Letter T, trust to each other. A, always put God first in your relationship as husband and wife. Letter R, remember your role and responsibilities. Letter T, ano yung panghuli? Salamat, nakalimutan nyo na. Thank God for always for everything. Boo. Mom ko, pray. You are the love of my life. You are the missing half that made me whole. And today I asked you to be my wife, my partner, my strength for the rest of my life. I promise that our life will be filled with laughter and love, and we will share our joy to our family and friends. I will be loyal to you. I will love and adore you. I will help you to achieve your dreams and picture your heart's desires. I will laugh and cry with you. I will strive to bring out the best in you and always see the best in you. For you, I will be the best possible version of my life every day as your husband. Sabi nga ng kanta natin, kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. The time will come when your hair's white and I don't have mine. We'll laugh about those things. When we dream of the past, it will come right back like the flowers every spring. They won't believe us. I'll say I just get lucky that you took my hand to hold. I'll give you my heart and soul every day as the years unfold. I promise I'll never let go. Through every season, if together we keep dreaming,
go. I love you. Then, Lord, when you came into my life, I realized what happiness really means for. The first time I saw you, my heart whispered and said, "You're the one." Because of the 3 white roses that you've given me, from the moment I love you without knowing how or when or from where. I love you no other than yourself. I love you enough to fight for you, compromise for you, and sacrifice myself for you if need to. From the very start up to now, you're still the man I know for so long years. Thank you for loving me each and every day. Thank you for being always there to listen my heartaches and failures in life. Thank you for being the love of my life, the wonderful one I adore, the person who shares all my dreams and desires, my plans and my adventure and more. Thank you for being my very best friend, my love, my comforter when things go wrong, the one who encourages and believes in me. You changed my weak to my strong. And for that 7 years of being together, I'm so much thankful to God that you taught me how to be loved, to love for you. When I say I marry you, I'm not just making you my husband, but I'm making you my stronghold, a family leader, my heart's protector, and my knight in shining armor. When I say I marry you, I'm not just making you to make me whole. Kneeling before Christ our Savior and praying that His grace will bind our lives together. When I say I marry you, I'm not expecting happily ever after. I'm just preparing myself for the joy and sorrows, laughter and tears, battle the good and the bad times, so together we can make a life. Then, Lord, you are the man of my dreams. I never had such peace when I'm with you. I then felt closer to God when I'm with you. I promise to you and to God that whenever you've done mistake, I'm willing to forgive you. I promise to be a good best friend, a lover, a wife to you and to our children. I know I'm not perfect, but I believe that we fit perfectly together. Just knowing that when I say I marry you, I really do. I love you so much. Ang singsing na ito ay siyang tanda tapat na aking pananampalataya at di magmamaliw na pag-ibig. Dahil dito, pakakasalan kita, Marites, upang maging kabalikat mo ako sa lahat ng bagay. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Ang singsing na ito ay siyang tanda ng aking tapat na pananampalataya, di magmamaliw na pag-ibig. Dahil dito, pakakasalan kita, Dan Lord, upang maging kabalikat mo ako sa lahat ng bagay. Tulungan nawa tayo ng Diyos. May I ask the Bible, please? The Bible is a precious gift from God. The Word of God is the firm and sure foundation for the home. As done, Lord, give this Bible to your wife. You need to pledge that the Word of God will be your guide,
authority, and foundation stone of your marriage. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verses 8 and 9, basahin nyo ito, pag-aralan nyo ito, pagbulay-bulayan nyo, and then you will be blessed. You and your family. 2 Timothy chapter 3 verse 16, use this Bible to correct you, to instruct you, para makapamuhay ng maayos. Deuteronomy chapter 6 to 7, hindi lamang nyo ito pag-aralan bilang mag-asawa at sa ituturo nyo din ito sa inyong magiging anak para sila'y lumaki na responsable kagaya nyo. Huwag nyo hayaan na sila po ay lumaki na walang nalalaman sa salita ng Panginoon. Meron din po tayong aras. Ito ay sumisimbolo ng pagpapala, kabuhayang kaloob ng Diyos upang sinupin at gamitin sa ikabubuhay na mag-asawang ito at sa inyong magiging anak at sa gawain ng ating Panginoon. Dan Lord, bilang asawang lalaki, you are the provider sa inyong pamilya. Kaya pasalamatan ng Panginoon sa iyong trabaho ni Tess, at sa iyong magiging tahanan, na nawa patuloy na i-provide ng Panginoon ang pinansyal na pangangailangan. Pwede mo. Salamat, Panginoon, sa kabuhayang dulot mo sa amin. Ito'y aming sisinupin o iingatan Para sa kinabukasan, katandaan, at magiging bunga ng aming katawan. Amin din pong Ipagkakaloob ang ikasampung bahagi para sa iyong gawain. Amen. Ang belo ay sumisimbolo ng pagsunod ng asawang babae sa asawang lalaki bilang bagong ulo ng tahanan. Ito din ay nagsisimbolo ng proteksyon ng asawang lalaki sa asawang babae. You are now, Dan Lord, you are now the defender ni Marites. Minsan, nagsasabi yung mga kababaihan kung ang lalaki daw ang ulo ng tahanan, sila daw yung leeg. Nagpapaikot sa ulo. Hindi naman po dapat ganon. May mga kalalakihan na sabi niya, member daw ng takusa. Ano yung takusa, pastor? Samahang takot sa asawa. Sana hindi ganon, Marites. Minsan, may mga asawa, sabi niya, Canadian po ako, hindi ako Pilipino. Ano yung Canadian? Maghugas ka na dyan, maglaba ka na dyan, mamalansya ka na dyan. Hindi po dapat ganon. Okay? Kung maalala mo, ang sabi ng Panginoon, nung natutulog ang lalaki, ay kumuha siya ng isang tadyang ng lalaki at ginawa niyang babae, at yon ang naging katuwang, a suitable helper for her or for him. Pag sinabing helper, Dan Lord, alalahanin mo ito. May malaking pagkakaiba. Pag sinabing helper, hindi mo siya katulong. Hindi siya utusan, pero siya ay magiging katuwang mo sa hirap at ginhawa. Naintindihan mo? Hindi kinuha ng Panginoon ang iyong mapapangasawa sa iyong mga kamay para siya isaktan. Hindi siya hinugot sa ating mga paa dahil pag pinagsawaan mo, sisipain mo na siya. Hindi siya kinuha sa ating mga daliri para saktan. Pero alam mo, kinuha sa ating mga tadyang na mga lalaki, ang asawang babae, malapit sa puso upang mahalin sila sa hirap at ginhawa. Kaya ito yung alalahanin mo. Puting tela, ang belo na yan, speaks of purity. Madumihan man yung tela na yan, hugasan mo, labhan mo, magiging maputi na naman yan. Nawa ganyan kadalisay ang pagmamahal na iukol mo, Dan Lord, kay Marites. May I ask the cord please, the cord sponsor. The cord symbolizes infinity.
The unending love binding husband and wife. Narinig po natin yung vows and the ceremony, yung mga symbols, at lalong-lalo na, the cord symbolizes infinity, like that strong cord that shall never be broken. Yang tali na yan ay hindi lamang dadalawa ang pagkabuhol. Yan ay tatlo. Ibig sabihin, ang pangatlo sa nawa sa inyong relasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Magiging matibay, hindi lamang kayong dalawa. Isama nyo ang Panginoon like that strong cord. Magiging strong ang iyong relationship as husband and wife. Sinindahan nyo ang malaking kandila ng panimula ng bagong pamilya. At dapat ito ay patuloy na magliliwanag sa iyong pamilya at komunidad. In Matthew chapter 5 verse 16, the Bible says, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Isa pang isinisimbolo ng kandilang ito, Danlord at Marites, ay pamamaalam sa pagkabinata. Pag pinatay mo yung ilaw na yan na hinahawakan mo, pinapangako mo na hindi ka na binata simula ngayon. Ganon din sa iyong Marites. Baka ayaw mo pang patayin. Hindi matutuloy ang kasalan pag hindi mo pinatayan. Kaya, Danlord, willing ka ba? Lahat ng mga napakinggan namin na seremonya ngayon, your vows, your song, yung napakagandang kasalang ito, at lalong-lalo na pamamaalam mo din, alalahanin mo simula ngayon, may asawa ka na, hindi ka na single. Oh, ayaw pang patayin, ano? Tingin pa sa akin, oh. Doble pa, ano? Okay? Ikaw din, Marites? Ayaw nang patayin. Okay? Palakpakan po natin sila. Kaya bibigyan ko ng pagkakataon, ganun din po kay Mr. and Mrs. Dante Arwejo. Salamat din po, pagpapalaki nyo kay Danlord. Talagang responsible at ngayon nagdesisyon na rin po na mag-asawa ay papasalamat din po sa inyo. So, Danlord, Marites, unahin nyo, pasalamatan nyo ang mga magulang nyo dahil ito yung nararapat. Salamat, Papang Dante, tsaka Mamang Lorna, kasi from the very start, tinuring niyo na po akong anak niyo since una ko pong pagpunta sa inyo. Sobrang bait niyo po. Until now, ganun pa rin po yung pinakita niyo po sa akin. Sobrang masaya po ako at blessed kasi si Dan po yung nakilala kong mapapangasawa ko at kayo po yung parents niya na nagpalaki sa kanya at alam ko pong mapabuti po ako sa kamay niya. Thank you po, Mamang at Papang Dante, for raising Dan Lord as a good husband to me. Mama, Asyon, Tatay Junior, salamat kayo sa inyong pagsugod nga rin makuha ng akong wedding, ma. Bisag layo kayo na gihapon mo diri para maka-attend, labi na kay tatay, kay kanang medyo emotional siya kay ang sides daw is hindi nakapunta. Pero masaya sila, alam ko, kasi dahil kay Dan Lord, ngayon po panatag po yung loob nila na mapunta kay Dandan. Thank you, Tay. Tsaka thank you, Ma. Before God and this congregation, pledging their sincere promises to each other, by virtue of the authority vested upon me by the Baptist Conference and by the Republic of the Philippines, I now pronounce them husband and wife in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Those whom God has joined together, let no man put asunder. Dan Lord and Marites, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you.
May the Lord lift up His countenance in you and give you peace. Amen. Ladies and gentlemen, it is with much pleasure that I now introduce to you Engineer and Mrs. Danlord Arwejo. Palakpakan po natin. Engineer and Mrs. Danlord Arwejo. Tumingin sa akin si Danlord. Pastor, may nakalimutan ka. Pinaka-importante pa sa lahat. Sa akin, tingin ka agad sa akin eh. Danlord, Unique is now your wife. I don't know how love begins. Palakpak naman dyan. At isa pa daw, ang Moves bilis too naman. fast for me to tell. I'll raise a flag to catch the wind. Safe at the bottom of a well. Almighty Father, we praise and thank you for gathering us together to witness and share the wedding celebration of the Lord and Marites. Send forth your Holy Spirit and fill our hearts with Christ's love, peace, and gladness. May we ask you, Lord, to bless and guide Dan and Tess so that they will be always be united in love and in life and be faithful to each other. May their married life be connected with prayer and service and be blessed with good children and a happy family. Bless their dear parents, brothers, sisters, relatives, and friends, and fellow sponsors, that we are always ready and available to give them support financially, spiritually, emotionally, and morally. We thank you, Lord, for all the people who are here tonight and those who extended their help. May your divine mercy and love be present and felt to each and every one of us, so that this very precious occasion is a celebration of thanksgiving, sharing, joy, and for the greater glory of God. All this we ask in the name of the Lord. Amen. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around.
me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Sana po ay magmahalan pa kayo, huwag kayong mag-away kung meron mang hindi pagkakaintindihan, dapat natin lutasin man yun sa sarili nyo. Kung hindi man nyo kaya, nandyan naman po yung mga magulang natin para gumapay sa inyo. Congratulations and cheers! I didn't know how The Sam Nice Management will be handing you a pin for every table. You may now come here in front if you want to bless the couple more. I settled for what felt so close, but without romance, I'm never gonna fall. After everything I've learned, now it's finally my turn. This is the last time I'll fall in love. Ooh. The next time we walked under that starry sky, there was a moment when everything was clear. And I then Nanenervyos na ako kung anong talaga sasabihin ko. Anyway, thank you sa maraming salamat at nakapunta kayo dito sa wedding ng aking mga anak. And to Marites, welcome anak to our family. Ngayon po, wala akong masasabi sa kanila na magmahalan silang dalawa at magtulungan. Sana po bigyan sila ng biyaya ng Panginoon. At sa magandang kinabukasan po, ang sasabihin ko lang sa iyo, Dandan, mahalin mo yung anak ko kagaya sa pagmamahal namin ng kanyang mga magulang. Huwag mong bigyan ng lungkot. Kahit anong mangyari, ingatan mo ng mabuti. Mahalin mo siya hanggang nga nawalang hanggan. Salamat po. Alam ko naman kung paano kayo magmahalan ni Tessa at ni Dan. Nakasama ko kayo ng mahabang panahon dyan. So, alam ko, mabait ka, Dan. Tiwala ako sa'yo. Salamat sa pagmamahal ng kapatid namin. Proud kami sa'yo. Congratulations, Mami Tess. The Lord and Marites, if you listen carefully and put your heart the message by beloved pastor, if you start right, my message is, along the way, you will achieve success. The acronym of success is my message that is connected with the message of the start by the beloved pastor. Success, S-U-C-C-E-S. Letter S, that is stability. You know that, the Lord, that one of the primary requirements to structure a building is stability. In married life, you will have a good life, a stable life, if you have a stable job. I know both of you have a stable job. You have to love your work
your profession, because it will give you a better life and a better future. Letter U. When I look around, napansin ko, ang ganda yung heart at the center. Congratulations those who prepared this, because two persons united in one heart and one love. As you can see at the right side, blue color represents the love of the Lord. Peaceful, serene love. Faithful love. While at that left side, it is the heart, the love of Marites that is very loving, very bright, very caring. So, letter U, you will be united in life and love, no matter what may be. And you know that, the Lord, that unity, also compatibility. Your strength will be compensated, will offset by the weakness of Marites, and conversely, and vice versa. As the saying goes this way, in union there is strength, divided people. Letter C is commitment. Prioritize your family. As Pastor has said, quality time with the family. You are no longer a single person. You put all your time, your effort, prioritize your family. And be true and loyal, stick to one. You know that, the Lord. So, commitment, that will separate your love and life. Another C, that is communication. One of the secrets of a good marriage is proper and effective communication. You have to talk and listen with respect, kindness, and trust. Communication, that whatever you have planned in your life, you communicate each other and learn to forgive and forget. E is energy or power. Your love, when you are courting each other, when you are sweethearts, it should be fully charged, hindi maging lubat. Now, you are ready, Mr. and Mrs. Dan Lord Arvejo. Your love before will always be fully charged, will be eternal love, so that you are very productive. Letter S, 1S is sacrifice. Without sacrifice, you don't love that person. So love unconditionally. Sacrifice means that you forget your life for the good of your loved ones. You can lay down your life for your beloved. That is sacrifice. And the last one, letter S, is spirituality. As the pastor said, Christ will be center in your life. Connect your married life with prayers and thanksgiving. I know that both of you are very good persons. Always remain humble. And share your kindness, your generosity to others. Because God is good all the time. All the time, God is good. And lastly, the Lord and Marites, aside from the success, the crown of success, habang may buhay, may pag-asa. At pag-asa, may buhay. Congratulations. Now, I am not ready to give any speech, but I just want give some words like the past speakers, like pastor and engineer. Tulad ng sinabi ni Duterte, Mayor Duterte, kukopya ako kasi this is a testing. Ano ito? Surprise test. Kaya kukopya din ako.
Tulad ng mga sinabi ng mga speakers natin ngayong gabi, lahat na ibigay na nila eh. Actually, yung tulad ng sinabi ni Pastor na building, a strong foundation ba yon? Mahina yata akong mangopya, Pastor. Building a strong foundation. So what is the substance para maging strong yung foundation na yon? Siyempre, nagsimula kayo sa love, di ba? Wala namang nangyaring wedding ngayon kung wala yung love. So, sabi nila, to make the foundation strong, always nourish the relationship as husband and wife with love. Diba? At tulad din ng sinabi ko, mangungopya ko kasi sila lahat may acronym. Yung love, ginamit ninyo as symbolized in the heart eh. Diba? Yung mga pag nagliligawan, rose. Diba? Yung rose stands for respect. Kailangan ng respeto ang bawat isa, kahit mag-asawa na, kailangan nandun pa rin yung respect sa isa't isa. Diba? Then, O stands for oneness, openness. Kapag kayo may problema, bago matulog, huwag kayong matutulog na walang pinag-uusapang mga nangyari sa buhay natin everyday. Yun ang pakatandaan, yung open communication na sinabi niya, yung kailangan lagi tayong nag-uusap para yung bridge ng communication laging open. Huwag tayong magtatago kasi iisa na kayo, yun yung sinasabi kong oneness. Another is obedient, di ba? Kasi nag-isa na kayo, hindi na kayo dalawa. Kundi isa plus 1, 2. Pag nagkaroon na ng mga anak, di ba? Then, next, kanina oneness, S na, sincerity. Di ba? Kailangan lagi tayong sincere sa mga ginagawa natin. Hindi lang yung nung kayo ay mag-girlfriend, mag-boyfriend na pinapakita yung sinseridad. Kailangan, kailangan laging nandyan yung sinseridad ng bawat isa. The next is E, energetic, endless. Kailangan ang love is walang katapusan yan. That's why always nourish your relationship as husband and wife with love. Kaya ang sabi nila, always keep the flame burning. Again, congratulations and best wishes. Dan and Tess, congratulations sa inyong dalawa. And sana magkaroon agad ng baby joke. Ano mo sabi ko? Si Tess, parang kailan lang, nagjo-joke lang tayo na sino mauna sa atin ikasal? Yan, nauna ka tuloy. Tapos, yun Dan, alagawing kaibigan ko kasi love namin yan, ka-birthday ko yan. Sobrang close ko yan sa office. Yun lang, congrats. Thank you. Unang-una, bago ko magkwento tungkol sa kanila, magpapasalamat muna ako sa mga bus ko sa Pag-asa dahil pinayagan na dito yung venue ng kasal. Okay, so, sabi ng ating MC ako daw yung tulay. Actually, hindi ako yung tulay. Yung kasama ko, si Alma ang tulay. So, nangyari po yan nung nagre-review si Dan ng board exam para sa civil engineer. Then si Tess naman ay bagong salta rin dito sa Manila. Sabi ni Alma sa akin, "Uy, may mga bagong dyan, may bagong upa, magkakapatid, magaganda." Kasi mga magaganda, magkakasing height lahat, tapos mapuputi. Diba? Tama, no? Oh. So sabi ni Alma, may maganda dyan, reto natin yung isa kay Dandan, sabi niya. So, isang weekend, kasi every weekend pumupunta si Dan dyan sa bahay para dalhin yung mga labada. Kasi doon niya pinapalabas sa amin nung nagre-review siya sa Moraita. So, isang weekend, I think, kasama niya yung mga mga barkada niya, dumaan si Tess. So, sabi ni Alma, gusto mo makilala yun, sabi niya. So, parang nakita ata ni Dan medyo nagkagusto na ata kagad. Kasi talagang maganda naman talaga si Tess, hindi naman may papagkaila.
So, kunwari ata, nagpa-load si Dan doon sa, sa store kasi may store sila doon. So, yung bahay kasi namin is one house away doon sa inuupahan nilang bahay. Tapos may sari-sari store sila. Kaya, magkapit-bahay kami ni Nate. So, kaya lang sabi na Alma, pero parang mahigpit si ate. Mahigpit si ate kasi nga, balak palang mag-aral si Tess noon. So, nag-aaral si Tess. Pinag-aral ni ate Cecil, yan. So, siya yung kaya medyo mahigpit. So, kinuha ni ata ni Alma yung cellphone number ni Tess. So, binigay kay Dan. Doon nagsimula. So, through text. So, salamat sa advance ng technology. Dahil sa text, nagligawan sila sa text ata. Kasi bawal pa pumunta si Dan sa bahay. Dahil kailangan aral muna bago nobyo. So, yun po yun. So, hindi ko alam kung paano sila nagligawan. Kasi nalaman ko na lang sila na pala. Diba? Ganun kabilis po, hindi ko alam kung gaano katagal yung ligawan stage nila. Ang alam ko lang ata, dinadalaw ni Dan doon sa school. Kasi nag-aaral na si Tess noon yun doon sa school. So, nalaman ko na lang sila na. Then, hindi ko alam, after mga more than a year, nung na-operahan si Dan ng appendicitis, hindi ko makikita si Tess. Sabi ko, parang hindi ata dumadalaw si Tess. Yung pala, hiwalay na sila. Tama ka, no? O, yun. Hiwalay na sila noon. Kasi nga na-operahan si Dan sa ng appendicitis. So, hindi ko nakikita yung presensya ni Tess. Yung pala, naghiwalay sila at that time. So, hindi ko alam. Nakakala ko noon, hindi na sila magkakabalikan. Then, after more than a year, nung nakagraduate na ata si Tess, so, nagkabalikan na sila. Kasi siguro, pwede na. Pero, medyo... Nung sila ulit, medyo hindi pa pwede makapunta sila doon sa bahay kasi parang, hindi pa pwede. So, yun po yun. Then, unti-unti, siguro nakita nila na sincere si Dan kay Tess. Then, eventually, nakapunta na rin doon sa bahay. So, nakadalaw na din siya doon sa bahay. So, parang sabi natin, naging witness din ako. Tapos last year, nung birthday ni Dan, doon din sa bahay siya nag-propose nung birthday niya last year. So, yun yung dahilan. Then, nung sinabi nilang December na magpapakasal sila, so sinabi nila na gusto nila dito yung venue kasi gusto nila garden wedding. So, sabi ko, itatry ko sa office na magpaalam kasi nga exclusive lang po to for employees for Pag-asa. So, yun nga yun, nagpapasalamat ako sa Pag-asa Management na pinayagan na dito yung venue at so, welcome po kayo dito sa Pag-asa. So, again, kay Dan at saka kay Tess, congratulations. Sana, pag nanganak, ay witness pa rin kami dito. So, congrats. Sino naman ang nag-first move sa inyong dalawa? Si Dandor ulit. Ngayon kayo ay kasal na. Sino ngayon ang maglalaban ng damit? Si Tess. Sino sa inyong dalawa ang nagplano ng honeymoon? Nag-iisip muna sila. Nag-iisip. Okay, so wala pa hanggang sa ngayon. Next. Sino naman ang kuripot? Mahabang panahon, yung 1 year, 2 years, para makikita talaga yung effort ng guy. Tapos syempre hanapin niyo yung gwapo, no? Para naman mapasyal. Parang 2 hours pa lang, asawa ko na pala. Sorry Tapos yan lang. Tapos syempre yung sweet. Tapos lagi magbibigay ng chocolate. Syempre masarap yung chocolates, no? Tapos syempre yung bouquet. Kasi nga feeling tayong dalaga. Tsaka syempre mararamdaman natin pagiging babae. Pag syempre may nagbibigay ng flowers, diba? So yun lang. Ngayon, good luck! Kung sino yung makakakuha. It's love. To the
kayo, Ma'am Gia, Ate Mitch, tapos si Ate Karen, si Abby, si Irish, parang medyo marami kayo, hindi ko na isa-isahin. Si Ate Amy pala, yung pinakamabait sa office. Tapos yung mga relatives ni Dan, parang wala na ako nakikita. Ay, ayun. Ayan, may naiiwan pa. Loyal sila. Tapos yung mga friend niya, lalo na yung office mates ni Dan, na alam kong malaki din yung tulong nila kasi from the prenup namin, sila po yung gumawa ng mga props namin. Thank you, Romel. Tapos, Christian. Tapos yung boss ni Dan, umuwi na daw pala. Tapos, may girlfriend yata dyan, yung maganda. Yan, thank you. Tapos sa mga, syempre sa mga kapatid ko, nag-travel pa sila ng mga layo from Ormoc to Manila. Tapos sa side din ni Dan, alam ko mahahaba yung binahe nila dito at kanina nga lang sila nakarating pero syempre pumunta sila kasi love na love nila kami. Tsaka gusto nilang ma-witness yung pinaka very special event sa buhay namin ni Dan. Kay Tita Lisa, tapos sa mama ni Essie, yung nag-take care of my family doon sa house nila. Tita, thank you. Sa sponsor na rin yun. Salamat. Tapos sa mga tsuhin ni Dan, may nakalimutan pa ba ako? Ikaw na. Wala akong naalala. Thank you po sa lahat ng pumunta. Kay Tita Yet, dahil dito sa venue, tapos sina Mamang, si Papang, si Tatay, si Nanay. Tulad nga ng sinabi ni Marites, sa mga office mate ko, yung gumawa ng mga signs, tapos nung prenup. Thank you po sa lahat. At saka yung mga wala dito na nagbigay ng tulong, salamat po. Thank you. Maraming salamat. Okay, magsiuwian na po. Charot. It's hard to stay here the way